Huwag niyong gisingin ang mandirigma ng Bangsamoro. Natulog ang umaw sa ligmaan. Galit ng taong bayan dyan sa BARM, galit sa isang administrasyong Ito na mga bayan, magandang umaga po sa ating lahat at ito na siguro ang pinakamagandang balita no, na nasagap natin ngayon mga bayan. Breaking news po ito o ayon mismo, di umano na nakuha natin na source mga kabayan, mayroon na pong desisyon ang Korte Suprema na sa pangalawang pagkakataon ay i-archive itong impeachment complaint nila laban kay Vice President Sara. Itong articles of impeachment ay mababasura ulit. Naku po, maghanda-handa na kayo kayong mga buhaya kayo dyan sa Kongreso. Yung pumirma na nag-yes dyan sa Congress na mga 257 ka mga congressman, ngayon ay lumiliit na yung espasyo ninyo at talagang nakatatak na kayo sa ating mga kababayan na mga solid Duterte supporters na hindi na kayo iboboto ng taong bayan. Yung impeachment na reklamo ninyo ay mababasura na. O, sa kabilang dako mga kababayan, kung meron man tayong mga 18 ex-marines na talagang bravest, napakatapang na isinuwalat itong anomalya nila dyan sa flood control, sa mga mali-malitang pera, sa hatian, abay, wag kayo kasi nandito na ang 13 bravest senators sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Naku po mga kababayan, mukhang ginigipit na po itong mga bravest 13 senators natin. Dahil mayroon tayong nasagap na balita na itong si Jinggoy Estrada, breaking news din po ito, ay kinasuhan ng DOJ. No, yung kaso niya dati, yung graft, no? Yung mga issue sa kanya ngayon, mukhang ginalaw na yung baso dito sa Department of Justice. At hindi lang 'yan. Marami din tayong nakita na mukhang gumagalaw na nga sila. Frustrated na sila mga kababayan natin. Si Robin Padilla. Abay, mantakin mo pinaratangan nila na si Robin Padilla daw ang kasakasama ni Senator Bato, na kung saan para bang dinidipinsahan or siguro tingin nila obstruction of justice yun. Pero wala naman pong kumpirmasyon na yung mga sinasabi nila ay pawang katotohanan. At marami pa mga kababayan na gusto talaga nilang tirahin itong 13 senators natin, itong matatapang natin. Halimbawa na lang dito, panoorin po natin yung video, no, na isiniwalat ni Senator Amy Marcos na talagang ginigipit sila, na talagang merong naniligaw sa kanila at nagko-convince na balak silang kumbinsihin na lumipat sa minorya. O ito po yung video ni Senator Amy Marcos. Talagang makikita mo talaga na natataranta na itong mga bayarang mga, alam mo yung hindi mo maintindihan no? Itong mga nasa administrasyon ni Bongbong Marcos. O ito po yung video, panoorin po natin. Senator, ba't hindi natuloy yung coup kanina? Walang coup na nangyari. Walang Senate leadership change. Kahit ang mugong over the weekend. Chismis lang yun. May operation yata na sungkitin ang napakarami sa amin. Ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sinong tumatawag at nananakot. Ayan, meron ng kaso bigla si Jinggoy. Naasahan namin sunod-sunod yung mga kaso. Hindi naman to tama. Hindi naman tama itong pananakot. Ano yun? Hindi naman tinadaan dyan. In relation to the coup? Tingnan mo naman yung timing. Nung hindi pumayag na magpasungkit yung ilan sa amin, biglang naglalabasan yung kaso. Tama ba yun? Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot. Hindi naman ito tama. Hayaan natin ang batas at lahat ng mga patakaran. Ngayon, pinapalabas na naman na tumakas daw si Bato rito. Hindi ba tumakas yun? Lumakad ng malaya. Paano? May 72 hours. Wala namang PRO yung Korte Suprema. Wala namang warrant. Ba't hindi na lang nila sundan ang proseso ng ating batas? Kung may warrant yung ICC, pakita. Yung ICC warrant padala sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung kanilang counterpart dito sa Pilipinas, yung PCTC, pupunta sa korte na local court, buhan ng local warrant na Pilipino. Ayun, ba't hindi nila sundan? Kesa
napakagulo nito. Tapos may siege of Senate. Paano bang klase? Nakakahiya tayo. Okay. Thank you, Senator. Grabe yung revelasyon ni Senator Amy Marcos. Merong tumatawag sa kanila, merong pananakot, at merong incentive package na ino-offer. Pag hindi sinunod, ayun. Kaya isa-isa na sila ngayon na balak kasuhan nitong Department of Justice. Halimbawa na lang, yung lumabas kahapon nga kay Jinggoy Estrada, mga kababayan natin. At kita ninyo, pati si Rodante Marcoleta ay idinadawit doon. Doon sa anomalyang flood control. Naku po. Masyado lang kayong mapambintang. Kasi natatakot kayo dahil malapit na magsimula ulit ang Blue Ribbon Committee patungkol dyan sa iskandalosong anomalya sa flood control projects na trillions ang ninakaw ninyo. Ang daming mga kasabwat na naghahakot ng mali-malitang pera, idiniliber. Si Saldico umamin na, si Tambaluslos Martin Romualdez umamin na din, nakasabwat itong presidenting si Bongbong Marcos. Kaya talagang masaya ito, mga kababayan. Abangan natin mamaya kung itong impormasyon na nakuha natin, base sa source natin di umano. Ito po, basahin ko na talagang yung impeachment, or articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte ay mababasura na. Ito po, basahin natin yung kapiraso lang sabi dito, nagbunyi, thank you Lord. Impeachment trial to archive. Di ho ba? Ibig sabihin, mababasura itong archive of impeachment ni Sara Duterte. Itong impeachment trial. Sabi dito, ang nag-yes di umano na sumunod sa utos ng Korte Suprema ay itong mga 19 senators. 19 po. Ayon dito sa balita, 19 ka mga senador ang nag-follow sa utos ng Korte Suprema sa desisyon nila na to archive the articles of impeachment of VP Sara Duterte. Maganda to. Ngayon mababasura ulit. Kamot ulo na naman kayo. Kumusta na kayo dyan? Kung Luistro, Ridon, Dilima, sino pa si Suwan, ang dami niyo dyan, Jokno, eto, si Trillanes, kumusta ka na? Triling na sira ulong, bawawaw, parang asong ulol. Kita nyo, pati mismo, ginawa na niya, maging arresting officer ng ICC. Kahit anong gawin ninyo na nagkutsabahan na kayo dyan, pinagkaisahan ninyo, kasi malalakas ang loob nito Kasi nga, sa kanila yung kapangyarihan. Ngayon, 19 ang sumunod na, di umano sa utos ng Korte Suprema na i-archive ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. 19 ang nag-yes na sumunod. At ang nag-no ay 4 lang against sa Korte Suprema na desisyon. Ito sila, tandaan nyo kung sino itong 4 na ito na hindi sumunod sa utos ng Korte Suprema, yung desisyon nila na to archive the articles of impeachment. Ang una, siyempre, di mawawala si Tuta Soto. Wala na to. Katapusan na talaga ng karir nito sa politika. Pangalawa, si Hintiberos. Pangatlo, si Kiko Matching, si Pangalinan. At yung pang-apat, si Bam Aquino. Teka lang. Ano na kayo ngayon? Sino ngayon ang kawawa? Sino ngayon ang nakarma? Sino ngayon ang sinampal ng Korte Suprema? Itong si Tuta Soto, atat na yung fourth tweet niya, automatically, gusto niya pag kinabukasan, ma-impeach na or magkaroon na ng trial sa Korte sa Senado. O bakit? Yung sinabi ninyo na kaya naman gusto nila na palitan si Soto na maging Senate President kasi didipinsahan nila at walang mangyayaring pag-convene sa Senado. Ngayon, ano ngayon? Nagsimula na kahapon
Nanumpa na lahat ang si Senate President Alan Peter Cayetano, nanumpa na din yung mga senator judges. O nasaan ngayong sinasabi ninyo na walang pagpupunvene na mangyayari at walang impeachment trial na mangyari diyan sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano? Kayo naman. O kumusta kaya itong apat na nagno? Ha? Soto, Hontiveros, Pangilinan at Aquino. At mayroong isang nag-abstain. Itong si Senator Ping Lacson, nag-abstain. Ibig sabihin, sa wikang Tagalog, umiiwas. Kahit ano pang iwas mo dyan, bistado ka na Pinky Lacson. Ha? Kahit ano pang iwas mo dyan, mag-abstain ka man, wala na. Ha? Nakatatak ka na sa isipan ng maraming Pilipino na talagang nakikipaglaban sa totoong nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. O, tapos, anong mangyayari? Iyak kayo. Kaming mga DDA supporters na talaga nakikipaglaban sa mga Duterte, kami ay magbubunyi. Ha? Congratulations sa atin, ha? Sa lahat ng 30 million na bumoto kay Inday Sara Duterte. Ha? God bless sa atin. Dininig po yung panalangin natin. Ha? Yung gusto nating mangyari na itong kagagawan nitong mga alipores ni Bangag ay hindi magtatagumpay kasi mga demonyo sila. O di ho ba? So ano na ngayon ang atin na lang yung ngayon na ihintayin mismo no na lumabas diyan sa impeachment court or sa impeachment trial na talagang sasabihin na nila yung archive of articles of impeachment. 19 ang bumoto at sumunod sa utos ng Korte Suprema yung decision nila. Wala silang magagawa kasi ang Korte Suprema po ang kataas-taasang hukom sa Pilipinas. Ha? Kahit ma-impeach pa yan ng pangalawa or twice diyan sa loob ng Kongreso, wala namang basihan yun. Ha? Sila naman talaga ang mag-initiate ng impeachment. Pero ang problema, yung impeachment nila, kailanman na hindi mananaig. Kasi mga buhaya yun, mga bayara yun eh. Diba? Oh. At isa pang balita natin mga kabayan, kasi gulo talaga ito. Ha? Magkakagulo ang Pilipinas eh. Pag once na-impeach si BP Sara Duterte, mabuti na lang at thanks God, dito sa Korte Suprema, talagang walang halong pamulitika. No? Talagang in-between na lang sila, neutral, at nakita naman natin yung galawan ni Trillanes, yung galawan ng ICC, yung galawan ng Kongreso, pilit na i-disqualify ang ating Vice President Sara Duterte para hindi makapagtakbo sa taong 2028. Kasi nga, pag na-impeach ito, gulo. Kagaya na lang dito sa video na to, na yung mga kapatid natin dyan, ng mga Bangsamoro sa BARM, ay nagkakagulo na. At mayroon pang babala kay President Bongbong Marcos. Ha? Na huwag niyong hintayin na gumalaw or mag-alsa itong matagal nang natutulog ng mga kababayang Bangsamoro na kung saan nagpipigil lang sa galit sa administrasyon ni Bongbong Marcos. O eto po yung video, panoorin po natin. Huwag niyong isingin ang mandirigma ng Bangsamoro. Mahal naming Presidente Bongbong Marcos, hinihingi namin sa inyo na ibalik ang Act 11 inendorso ng Imayag CC6 at ibalik si Alhaj Murat Ibrahim. Hinihingi namin sa inyo